Pigil ang hininga ni Megan habang dahan-dahan niyang binubuhos ang tinunaw na tsokolate sa ibabaw ng baking paper. Gumagawa siya ng isang napakapinong paru-paro. Isang dekorasyong ilalagay niya sa ibabaw ng cake na in-order para sa debut ng isang dalaga sa Quezon City. Sa totoo lang, ang pagde-decorate ng cake ang paborito niyang parte sa pagiging pastry chef. Dito siya humihinga, dito siya nabubuhay. Parang alahas kung hawakan niya ang bawat detalye. Parang pintor na gumuguhit ng obra maestra. Bawat linya ng tsokolate, bawat kurba ng pakpak ng paru-paro, may kasamang puso. Tahimik ang kusina, maririnig lang ang mahinang ugong ng electric fan at ang mahinang tunog ng refrigerator. Pero biglang sumigaw si Jack. "Megan!" Napatalon si Megan. Nanginginig ang kamay niya. Bahagyang gumalaw ang piping bag. Nabiyak ang isang pakpak ng paru-paro. Ay nako, mahinang bulong niya habang tinititigan ang nasirang dekorasyon. Mula sa loob ng kwarto, narinig niyang muli ang boses ni Jack. "Megan, gutom na ako. Ano bang oras na? Cake na naman ba ginagawa mo? Isipin mo naman ang tiyan ko." Ipinihit ni Megan ang kanyang mga mata paitaas. Ipinikit niya yun saglit. 1, 2, 3, 4. Huminga siya ng malalim. "Asan ang pagkain?" Mas malakas na sigaw ni Jack. "Gusto ko ng lasagna. O kaya carbonara. Hindi, lasagna na lang. Megan, naririnig mo ba ako?" Isinantabi ni Megan ang sirang paru-paro. Maingat niyang inilagay sa refrigerator ang natitirang mga dekorasyon. Alam niyang hindi siya titigilan ng asawa niya hanggat hindi siya pumupunta roon. Sa isip niya, paulit-ulit ang iisang linya. Lahat ng lalaki parang bata. At sa pagkakataong yon, pakiramdam niya, 2 taong gulang pa lang ang asawa niya. "Megan!" Naghihinagpis na parang paslit na sigaw ni Jack. "Sandali, papunta na!" Pasigaw pero pilit na mahinahon na sagot naman ni Megan. Sa totoo lang, nahihiya si Megan sa mga naiisip niya. Hindi naman sadyang pabebe o spoiled ang asawa niya. Hindi lang talaga siya makalakad. At sa tuwing maiinis siya, bumabalik sa alaala niya ang araw na nagbago ang lahat. Ang araw na hinati ang buhay niya sa 2. Bago ang tawag at pagkatapos ng tawag. Ang araw na yon, tanghali noon, mainit ang sikat ng araw sa Maynila. Nagbe-bake si Megan ng honey cake para sa isang regular na customer mula sa Makati. Sumilip ang kulay gininto ang cake sa oven. Biglang tumunog ang cellphone niya. Unknown number. Siguro customer, bulong ni Megan. Pinindot niya ang speaker habang suot ang oven mitts. "Hello po, Megan Sweet Cravings," masigla niyang sagot. Sandaling katahimikan, pagkatapos isang lalaki ang nagsalita. "Si Ma'am Megan po ba ito?" "Apo." "Ako po si Police Sergeant Brian mula sa Pasig Traffic Division." Napangisi pa si Megan sa una. Scammer na naman ba to? Sa isip niya. Baka tungkol sa loan o sa bangko. Pero hindi siya makababa ng tawag. Hawak niya ang mainit na tray. Nagpatuloy ang boses. "Tumawag po ako para ipaalam na ang asawa niyong si Jack ay naaksidente kaninang umaga. Nasa City Hospital po siya ngayon." Parang umikot ang mundo. Bumagal ang lahat, nalaglag ang tray. Nabasag ang cake sa sahig. Hindi niya marinig ng malinaw ang sumunod na salita ng pulis. Parang may malakas na ugong sa tenga niya. "Saan pong ospital? Pakiulit po?" Nanginginig niyang tanong. Inulit ng pulis ang address. Nagsulat siya sa maliit na papel habang nanginginig ang mga kamay. Patay ang oven, patay ang gas. Hindi niya maalala kung paano siya nakalabas ng bahay. Hindi niya maalala kung paano siya nakasakay ng Grab. Ang naaalala lang niya, ang kaba, ang takot, ang dasal. "Lord, wag naman po." Pagpasok niya sa emergency room, amoy disinfectant ang hangin. May mga pasyenteng nakahiga,
May umiiyak, may nagdarasal. Hinanap niya si Jack. Isang nurse ang lumapit. "Family po kayo ni Mr. Jack?" "Oo, asawa ko po." Pinapasok siya sa isang kwarto. Nakahiga si Jack, may benda ang ulo, may tubo sa braso. At hindi gumagalaw ang mga paa. Lumapit ang doktor. "Mrs. Stable na po siya pero..." Ang salitang pero ang pinakamabigat sa lahat. "Nabalian po siya ng spine, apektado ang lower body. Hindi po siya makakalakad sa ngayon." Sa ngayon. Pero alam ni Megan, minsan ang sa ngayon ay panghabang buhay. Kaya ngayon, sa tuwing sisigaw si Jack dahil gutom siya, sa tuwing magrereklamo dahil naiinip, sa tuwing magtatampo siya dahil hindi agad siya naipagluto, pinapaalala ni Megan sa sarili niya. Hindi siya pasaway, hindi siya spoiled, nasasaktan lang siya. Nawalan siya ng paa, nawalan siya ng dating sarili. At minsan, nawawala rin ang pasensya ni Megan. Pagpasok niya sa kwarto, nakahiga si Jack sa kama at nakakunot pa ang noo. "Ang tagal mo," reklamo nito. "May ginagawa lang ako sa kusina." Mahinahon niyang sagot. "Cake na naman ba? Mas mahalaga pa ba yan kaysa sa akin?" Saglit siyang natigilan. May mga tanong na hindi mo alam kung paano sasagutin. Dahil minsan, ang cake ang kabuhayan niya. Pero ang lalaking nasa kama, ang kabiyak niya. Hindi alam ni Megan kung hanggang kailan niya kakayanin ang ganitong buhay. Hindi niya alam kung hanggang saan ang pasensya niya. Hindi niya alam kung ang pagmamahal ba ay sapat na para buhatin ang bigat ng lahat. Pero isang bagay ang sigurado, sa bawat paru-parong ginagawa niya, may pakpak na nabibiyak. At sa bawat nabibiyak na pakpak, may puso siyang kailangang buuin muli. Isang asawang kailangang maging matatag. Isang babaeng kailangang pumili sa pagitan ng pangarap at responsibilidad. Sa ospital, doon nalaman ni Megan ang totoong detalye ng aksidente. Isang eksenang parabang hinugot mula sa isang nakakakilabot na pelikula. Ayon sa investigasyon, nasa NLEX si Jack nang mangyari ang lahat. Isang malaking truck na may kargang mga troso ang nasa unahan niya. Bigla raw kumalas ang trailer at parang bangungot. Kumawala ang kargamento, nagkalat ang mga troso sa kalsada. May mga sasakyang sumubok umiwas. May mga nagpreno ng madiin, pero si Jack hindi nakaabot. Sumalpok ang kotse niya sa isang troso at umikot, tumaob, at sa huling segundo, bumangga pa sa trailer na pakalat-kalat sa highway. Nang ipakita sa kanya ang mga larawan mula sa pinangyarihan, hindi napigilan ni Megan ang isang sigaw. Halos hindi na makilala ang kotse. Isang tambak ng yupi at bakal. Parang himalang nakaligtas ang taong nasa loob noon. Dinala si Jack sa ospital na walang malay. Habang hinihintay ni Megan ng doktor, paulit-ulit sa isip niya ang pinakamasamang posibilidad. Paano kung wala na siya? Paano kung... Pero nang lumabas ang doktor na may bahagyang ngiti, nagsalita ito. Pilit na pinagaan ng tono. "Mrs., sa totoo lang ay milagro ito. May internal bruising, may ilang bale pero buo ang ulo. Walang brain damage, na-patch up namin ang iba." Napaupo si Megan. Hindi niya napansin na umiiyak na pala siya. Sa pagkakataong yon, luha yon ng pasasalamat. Hindi niya alam na mas mahirap pa ang susunod. 3 linggo sila sa ospital. 3 linggo ng amoy gamot, makina at pag-aalala. Nang makauwi si Jack, nakakast pang binti at nakaupo sa wheelchair. Pero buhay siya, at yon ang mahalaga. "Confident ako na makakalakad siya ulit, pero hindi pa tayo makakapagbigay ng 100% na guarantee. Sa ngayon minimal movement muna," paalala ng doktor habang nagpapadischarge. Tumango naman si Megan. Hawak ang hawakan ng wheelchair, handang harapin ang bagong realidad. Pero gaya nga ng sabi nila, hindi laging nagtatagal ang magagandang sandali. Unti-unti ay nagbago si Jack. Lumabas ang galit, ang pagkainis, ang pagmamaktol. Para siyang nakakulong sa sarili niyang katawan. At higit sa lahat,
Masakit para sa kanya na si Megan ang naging haligi ng tahanan. Kahit noon pa man, si Megan na ang kumakayod. Pero ngayon, opisyal na. Hindi na makabalik si Jack sa trabaho nito. Maliit lang ang disability benefits na natatanggap niya. At doon nagsimula ang tunay na pagsubok. Isang taon bago ang aksidente, may natuklasan si Megan sa online. Isang sikat na Pinay vlogger na gumagawa ng customized cakes at cupcakes. Umaabot sa libo-libo ang kita kada linggo. Napaisip siya. Kung kaya niya, bakit hindi ko kaya? Sa una, pinagsabay niya ang pagbibake at ang pagiging public school teacher sa Pasig. Pero dumating ang punto na naubo siya. Paperwork, modules, reports, meeting. Maliit na sweldo, malaking stress. Emotional na burnout. Isang gabi, umuwi siyang tulala. At doon niya napagdesisyonan, titigil na siya sa pagtuturo. Tututok siya sa baking. Hindi natuwa ang kanyang biyanan. Ang pagiging guro, marangal na propesyon. Nakakunot ang noon na sabi nito. Hindi mo ba kayang panindigan? Paano ang pensyon mo? Pati si Jack noon ay hindi rin kumbinsido. Kailangan mo ng official salary, Megan. Hindi pwedeng cake-cake lang. Napangiti siya ng mapait. Kung manatili ako sa school, baka hindi ko na maabutan ng pensyon. Pabiro sabi ni Megan, pero may kurot. Hindi siya nakinig dahil sa kaibuturan ng puso niya, alam niyang ito ang tatahakin niya. At sa gitna ng pagdududa ng lahat, may isang taong naniwala, si Daphne, ang best friend niya mula kolehiyo. Si Daphne ang unang umorder ng chocolate cake. Hindi siya pumayag na libre. Full payment, bes. Business mo to, sabi pa ni Daphne. Pagkatapos nun, ipinost niya sa social media. Tinag pa si Megan. Gumawa pa ng Facebook page. Megan Sweet Cravings, Custom Cakes and Pastries. Unti-unting dumami ang inquiries, birthday, binyagan, debut, proposal cakes. At sa unang pagkakataon matapos ang aksidente, may liwanag, may pag-asa. Pero hindi niya alam na ang tagumpay niya ay unti-unting sisira sa pride ng asawa niya. At habang lumalago ang kanyang negosyo, lalong bumibigat ang katahimikan sa pagitan nila. Dahil minsan, hindi lang aksidente ang sumisira sa isang tao, kundi ang pakiramdam na hindi ka na kailangan. Hanggang kailan kakayanin ni Megan ang pagiging malakas? Makalipas ang ilang buwan, dumami ng dumami ang orders ni Megan. Birthday cakes na may 3D toppers, wedding cakes na may 5 palapag, corporate giveaways, customized fondant characters. May mga araw na halos hindi na siya natutulog. May mga gabi na 2:00 na ng madaling araw, nagpapay pa rin siya ng buttercream sa ibabaw ng cake. At unti-unti, tumahimik ang biyanan niya. Dahil malinaw na kumikita ang cake na minamaliit noon. Hindi nagtagal nakapag-loan sila ng bahay sa isang subdivision sa Rizal. Hindi na sila nangungupahan. Sarili na nilang bahay. Pero kung tutuusin, si Megan ang pangunahing nagbabayad ng amortization. Si Jack, may maliit na kita mula sa online freelance work. Sapat lang pambayad ng kuryente at tubig. Ang natitira, napupunta sa sarili niya. Lalo na sa computer games. Hindi maintindihan ni Megan kung bakit kailangan gumastos ng ganoon kalaki para sa virtual skins at upgrades. Pero tahimik lang siya. Abala siya sa pagbuo ng negosyo. Abala siya sa pag-improve ng sarili. Hindi niya napapansin na may mga pulang bandila ng kumakaway sa harap niya. Habang nakakast pa si Jack at halos hindi makagalaw, mas lalo siyang naging dependent kay Megan. At dahil cakes lang ang pinagkukunan nila ng kabuhayan, mas doble na ang pressure. Pero mas naging mahirap ang trabaho ni Megan. Hindi dahil sa orders, kundi dahil sa asawa niya. Lahat ng oras niya, gusto ni Jack ay sa kanya. Lahat ng atensyon sa kanya lang. Lalabas ka na naman. Iwan mo ako dito mag-isa. May himig ng paninisi na sabi ni Jack. Tinitingnan siya ni Jack na parang kawawang tuta. Hindi mo ba naaalala ang nangyari last time? At ang last time na yon,
isang malaking drama. Isang hapon, halos mabaliw na si Megan sa pagod. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niya ng 5 minutong pahinga. Kaya nagpaalam siya. Sandali lang ako, bibili lang ako ng ingredients sa candy store. Hindi pa siya nakakalayo sa kanto nang tumunog ang cellphone niya. Si Jack. Megan, ang daming dugo. Nagdurugo ako. Sigaw nito sa cellphone at halatang kinakabahan. Nanlamig ang kamay ni Megan. Parang bumalik ang trauma ng aksidente. Mabilis niyang iniikot ang manibela. Umiikot ang isip niya. Ano na naman? Nahulog ba? Natumba ba? Pagdating niya sa bahay, nakita niya si Jack. Nakasimangot, sinisip-sip ang daliri. May maliit na hiwa. Napakababaw. Anong nangyari? Halos hindi makapaniwalang tanong ni Megan. Galit naman si Jack at masama ang tingin sa kanya. Gagawa sana ako ng sandwich. Hindi ko nahawakan ng maayos ang kutsilyo. Napatingin si Megan sa hiwa. Isang maliit na gasgas lang. Pero kung titigan mo si Jack, parang siya ang biktima ng gera. Hindi napigilan ni Megan ang sarili. Isang segundo lang at may bahagyang inis sa boses niya. Pero ang tingin ni Jack sa kanya, parang siya ang may kasalanan. Parang siya ang may hawak ng machete at sinadyang saktan siya. Wala siyang choice. Kinuha niyang hydrogen peroxide, binuhusan ng daliri nito at hinipan. Binalutan ng 3 patong ng bandage para lang tumahimik ang bata. Kinagabihan, ikinuwento niya kay Daphne ang nangyari. Sa kabilang linya, napasipol ang kanyang kaibigan. Bes, nitong summer nasunog ang kamay mo sa caramel habang tinatapos mo yung wedding cake. Hindi ko man lang nagreklamo. Tapos siya gasgas lang parang katapusan na ng mundo. Natahimik lang si Megan. Hay nako, sanay na siya sa sweet life. Ikaw ang nagbigay niyan. Masakit marinig, pero may katotohanan. Hindi napapansin ni Megan na sa bawat pag-intindi niya, sa bawat pag-alalay niya, sa bawat pag-aaruga na parang bata, mas lalo niyang pinapalaki ang pagiging dependent ni Jack. At habang siya'y tumitibay bilang negosyante at babae, mas lalo namang lumiit ang mundo ng asawa niya. Hanggang sa ang maliit na sugat ay nagiging malaking drama. At ang simpleng paglabas ng bahay, nagiging dahilan ng guilt at paninisi. Mas malalim ang bitak sa pagitan ni Megan at Jack. Napabuntong hininga na lang si Megan. Sa halip na makakuha ng simpatya, siya patuloy ang napagalitan ni Daphne. Sa kabilang linya ng telepono, walang tigil ang boses ng kanyang biyanan. Napakawalang ingat mo, Megan. Paano mo naiiwan ang asawa mong mag-isa? Hindi mo ba alam ang kalagayan niya? Matinis na boses ng biyanan nang tumawag ito. Napapikit si Megan. Hindi ko naman po akalaing ang isang 30 anyos na lalaki ay hindi pwedeng pagkatiwalaan sa kutsilyo at sa hotdog. Pigil ang inis na sabi ni Megan. Sandaling katahimikan ang sumunod, pero hindi doon nagtapos. Nang magsimulang magdrama si Jack, iiwan mo na naman ako. Bahala na ako dito. Mahina pero may kurot na sabi nito. Napahinto si Megan sa pintuan. Huminga siya ng malalim at dahan-dahan niyang hinubad ang jacket. Tinawagan niya ulit si Daphne. Bes, hindi na ako makakarating. Isa na namang gabi ang inialay niya sa pag-aalaga sa dating pasyente. Pero imbes na gumaan ang pakiramdam ni Jack, mas lalo itong naging malungkot ang mukha. Mas dumami ang iniinom na gamot, mas dumami ang reklamo. Halos linggo-linggo ang pagbisita ng biyanan. At tuwing darating ito, para siyang auditor. Binubuksan ng ref, tinitignan ng laman, inoobserbahan ang bawat galaw ni Megan. Bakit parang kulang ang ulam? Nasaan ang sabaw? Nasaan ang gulay? May himig ng panghuhusga na tanong nito. Nang makita niyang may mga naka-freezer na ready-made meals ay napahawak ito sa noo. Kailangan ng anak ko ng masustansyang pagkain para gumaling. Ano to? Puro cake lang ang laman ng ref mo? Napakagatlabi si Megan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na ang mga cake na yon ang bumubuhay sa kanila. Na kung wala ang cake, wala silang pambayad sa bahay.
Pero nanahimik siya, napalunok kahit masakit yon sa lalamunan. Lumipas ang isang buwan. Sumunod ang isa pa. Nakakagalaw na si Jack sa loob ng bahay. Nakakatayo na, pero hindi pa rin nagtatanggal ng cast. At imbes na gumaan ang lahat, mas lalo pang dumami ang problema. Ayaw mag-init ni Jack ng sarili niyang pagkain. Mas gusto niyang sumigaw mula sa sala. "Megan, gutom na ako!" Sigaw nito. Kahit may orders si Megan, kahit may kliyenteng kausap, kahit may cake na binubuo, kailangan niyang iwan ang lahat. Para lang painitin ang pagkain, hindi man lang siya pinilit na subuan. Pero halos ganoon na rin ang dating. Isang gabi, hindi na nakatiis si Megan. Napasigaw na siya. "Nakaprepare ng pagkain. Nasa containers na. Hindi mo ba kayang iinit?" Natigilan si Jack. Nanlamig ang mukha nito. "Wala ka talagang pakialam sa akin." Puno ng sama ng loob na sabi nito. "Kung ikaw may sakit, hindi kita iiwan sa tabi mo." Napatawa si Megan sa loob-loob niya. Dahil naalala niya, noong siya ang naoperahan sa apdo, hindi man lang siya sinundo ni Jack sa ospital. "Mag-taxi ka na lang," sabi nito noon. Si Daphne pa ang nag-asikaso sa kanya. Si Daphne ang nagluto, si Daphne ang nag-alaga. At kahit noon, nagreklamo pa rin si Jack. Simula noon, mas lalo pang naging magulo ang buhay. Mumu sa sahig, basang tuwalya sa kama, maruming medyas sa sala. May tissue kung saan-saan, balot ng chichirya ang mga sofa. Parang may batang iniwan mag-isa. Sinubukan pa ni Megan magparinig. "Baka pwedeng ihulog sa basurahan ang mga kalat." Walang sagot, o kaya ay may simangot. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti nang nauubo si Megan. Hindi sa pagbe-bake, hindi sa negosyo, kundi sa pag-intindi. Sa pag-unawa, sa lambing na hindi naman sinusuklian. At minsan, hindi mo namamalaya na ang pagmamahal mo pala, unti-unti nang nagiging obligasyon. Pero darating ang araw na hindi na sapat ang buntong hininga. Hindi na sapat ang pagtitimpi, at kapag yon ang dumating, sino ang unang bibigay? Si Megan o ang tahanang pilit niyang binubuo? Hindi na talaga nakikinig si Jack. Maghapon siyang nakatutok sa TV o kaya'y naka-headset. Sumisigaw sa online games kasama ang mga kaibigan. 3 buwan na matapos ang aksidente. Halata namang maayos na ang katawan niya. Nakakatayo na, nakakalakad-lakad sa loob ng bahay. Pero umaasa pa rin siya kay Megan sa halos lahat ng bagay. At kahit may cast pa raw ang paa niya, hindi niya pinalampas ang imbitasyon sa birthday ng best friend niyang si Frankie sa isang rest house sa Laguna. "Hindi ko pwedeng palampasin to," sabi niya noon. At si Megan, pinayagan siya. Sa totoo lang, nakaramdam pa siya ng ginhawa. Sa wakas, isang weekend na walang sigawan, walang reklamo, walang "Megan!" kada 5 minuto. Nakipagkita siya kay Daphne. Namili sila sa mall. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang buwan, gumasto siya para sa sarili niya. Bagong blouse, lipstick, isang simpleng pabango. Hindi para magpasikat, kundi para maalala niya na babae pa rin siya. Hindi lang caregiver, hindi lang breadwinner. Linggo ng gabi, bumukas ang pinto. May tawanan, may kalabog, halos buhat-buhat ng mga kaibigan si Jack papasok ng apartment. "Package delivery!" Biro ng lasing na si Frankie. Nakahandusay si Jack sa kama, amoy alak at nakatulog na agad. Habang mahimbing ang tulog ng asawa, si Megan ay nasa kusina. Mayroon siyang late order. Isang set ng mga trifle desserts na nakalagay sa malinaw na baso. May layers ng sponge cake, custard, cream at mga prutas. Pero parang minamala siya. Naghiwalay ang cream. Hindi umalsa ang unang cake layer. Pero hindi siya sumuko. Hanggang sa mag-uumaga na, natapos din siya. Pagod pero kontento. Parang kakapikit lang niya nang marinig niya ang tawag. "Megan!" Pumasok siya sa kwarto. Namumugto ang mga mata ni Jack. "Migraine! May migraine ako! Tubig!"
Aspirin, binigyan niya. Pero hindi pa doon natapos. May almusal ba? Kumakalamang sikmura ako. Tiningnan ni Megan ang relo. Late na siya. May ihahatid siyang order sa opisina ng kliyente. May pasta sa ref, initin mo na lang. Napakunot ang noo ni Jack. Pasta sa breakfast? 3 araw akong wala tapos ganitong sasalubong mo sa akin. Hindi mo ba ako namimiss? Muntik na siyang matawa pero pinigilan niya. Jack, hindi ako maglalakad-lakad. Magtatrabaho ako. Oo, syempre. Ikaw ang breadwinner. Ako lang naman ang imbalido na kasama mo rito. Muli na namang drama. Muli na namang paninisi. Para hindi na humaba, nagprito na siya ng itlog. Kahit kulang sa tulog, kahit pagod na pagod. Nakaalis na siya. Ilang kanto pa lang, bigla siyang napamura. Naiwan kang desserts? Huminto siya sa traffic light. Narinig niya ang busina sa likod. Bumuntong hininga siya. Bumalik at pagpasok niya ng bahay, narinig niya ang tunog ng gunfire mula sa computer. Online game. Nasa kusina siya, tahimik, kinuha niya ang box ng dessert sa refrigerator. At doon, napahinto siya. 2 baso ang nawawala. Kinabahan siya. Dahan-dahan siyang lumapit sa bukas na pinto ng kwarto. Narinig niya ang boses ni Jack. Mayabang at tumatawa. Frankie, ulitin natin next weekend. Grabe si Sarah, ibang level. Ilalagay ko sa kama next time. Nanigas si Megan. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Ilang buwan na kaming hindi nagsisiping ni Megan. Nagpapanggap lang ako hindi makalakad. After ng cast, kinausap ko yung kakilala kong doktor. Nagpagawa ko ng extra para isuot kapag nasa harap niya. Tumawa pa si Jack. Tsaka buhay royal ako ngayon. Ayoko nang bumalik sa dati. Napatakip sa bibig si Megan. Hindi siya makapaniwala. Wala ng casts, wala ng pilay, wala ng dahilan. Hindi na niya narinig ang iba pang sinabi ni Jack. Bigla niyang inihampas ang box ng dessert sa ulo nito. Aray! Sigaw ni Jack. Tinanggal nito ang headset. Namumutla, nakatayo, walang cast at malaya ang paa. Namula ang mukha ni Megan. Paano mo nagawa to? Megan, hindi, mali ang iniisip mo. Ha? Talaga? May milagro pang dumating at sinabi sa'yo na tumayo ka at maglakad? Tahimik. Pagkatapos ay biglang nagmatigas ang mukha ni Jack. Ano gusto mo? Di mo ako pinapansin. Paano ko magiging lalaki kung tinatrato mo akong bata? Nanginginig si Megan. Bata? Ginawa kitang hari sa sarili kong pamamahay. Ako nagbabayad ng bahay. Ako nagtatrabaho. Habang ikaw, nagpa-party. Calm down. Hindi na. Tama na. At sa unang pagkakataon, hindi siya umiyak dahil sa sakit. Umiyak siya dahil sa galit. At isa pa, nung ako ang naoperahan, hindi mo malang ako sinundo sa ospital. Tahimik at walang paliwanag. Impyerno ka, Jack. At pagkatapos noon, lumabas si Megan. Hindi siya hinabol. Sa loob ng kotse, umiyak siya. Tinawagan niya ang kliyente. Pasensya na po, hindi ko maihahatid. Nag-alala ang lalaki. Kailangan niyo ba ng tulong? Kung abogado po kayo, oo. Sandaling katahimikan ang sumunod bago ito muling nagsalita. Ako po si Hector Molina. Abogado po ako. 1 oras matapos, nasa opisina na siya ni Attorney Hector Molina sa Makati. Professional, diretso, hindi mapanghusga. Sa loob ng ilang linggo, naayos ang annulment. Ang bahay, nasa pangalan ng nanay ni Megan dahil tumanggi noon ang biyanan na sumama sa loan. Desisyon na pinagsisisihan nila kalaunan. Umuwi si Jack sa bahay ng kanyang ina at doon na sila nagkaintindihan. Sa pagchichismis tungkol kay Megan, pero wala na siyang pakialam. Paglabas niya ng korte, huminga siya ng malalim. Sa unang pagkakataon, magaan, malaya. Makalipas pang ilang buwan, nag-bake siya ng malaking cake at maraming truffles. Dinala niya sa opisina ni Hector. Salamat po. Napangiti naman si Hector. Diretsahan ako, Megan. Gusto kita. Hindi ko sinabi nun dahil kliyente kita.
Namula si Megan. Dessert ba ang dahilan? Pabiro niyang sagot. Kung totoo ang kasabihang daan sa puso ng lalaki ay sa tiyan. Natawa siya at tinanggap ang imbitasyon. Isang date, 2, 3, hanggang sa tumira siya kay Hector. Hanggang sa ikinasal sila. Noong magkatrangkaso si Megan, sa Hector ang nag-alaga. Walang paninisi, walang drama, may respeto at may pagmamalaki sa kanya. Isang taon nang lumipas, isinilang ang anak nilang lalaki. At sa wakas, kompleto na ang kaligayahan. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin. Minsan, hindi ang aksidente ang tunay na sumisira sa isang relasyon, kundi ang pagsisinungaling, ang pagiging makasarili at ang kawalan ng respeto. Hindi kasalanan ang magmahal, pero kasalanan ang manatili sa taong ginagamit ka. Si Megan ay natutong mahalin ang sarili at nang piliin niya ang sarili niya, doon dumating ang tamang tao. Lumipas ang mga taon, sa isang maaliwalas na umaga sa kanilang tahanan sa Antipolo, amoy bagong lutong tinapay at kape ang buong bahay. Sa kusina, si Megan ay masayang nagde-decorate ng isang napakalaking wedding cake. Hindi dahil kailangan niya, kundi dahil gusto niya. Sa sala, naroon si Hector, hawak ang kanilang maliit na anak na tuwang-tuwang nakatingin sa kanyang ina. Galing talaga ng mama mo, sabi ni Hector at puno ng paghanga. Ngumiti si Megan, hindi na siya yung babaeng nanginginig sa galit at pagod. Hindi na siya yung babaeng umiiyak sa loob ng kotse dahil sa panloloko at panliliit. Ngayon, isa na siyang matagumpay na negosyante, isang ina, isang asawang minahal at iginagalang. May sarili na siyang maliit na baking studio. May mga trainees, may online followers, at higit sa lahat, may kapayapaan. Minsan naaalala niya ang nakaraan pero hindi na yung sugat. Isa na yung aral. Isang paalala na ang pagmamahal ay hindi dapat maging kulungan. Isang paalala na ang pagiging mabait ay hindi ibig sabihin na kailangan mong magtiis sa pang-aabuso. Sa bawat cake na ginagawa niya, hindi na siya naghahabol ng approval. Ginagawa niya ito dahil masaya siya. At sa gabi, kapag nakahiga siya sa tabi ni Hector, hindi siya takot, hindi siya pagod sa drama. Tahimik, payapa, at totoo ang ngiti. Lagi nating tandaan, ang pagmamahal ay hindi pagsasakripisyo ng sarili hanggang maubos ka. Ang tunay na pag-ibig ay may respeto, may katapatan, may malasakit na hindi kailangang ipagsigawan. Kapag ang isang tao ay ginagawa kang guilty sa kanyang sariling pagkukulang, kapag pinaparamdam niya sa'yo na pabigat siya pero ikaw ang nagbubuhat ng lahat, hindi yun pagmamahal. Tandaan, hindi mo obligasyong iligtas ang taong ayaw iligtas ang sarili niya. At hindi mo kasalanan kung pipiliin mong mahalin ang sarili mo. Dahil minsan, kapag binitiwan mo ang maling tao, doon papasok ang tamang tao. At tulad ni Megan, kapag pinili mong tumayo para sa sarili mo, doon ka tunay na makakalakad papunta sa kaligayahan. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat.